sa ating mga napakinggan at napag-aralan sa mga nakalipas na mga araw at buwan, no? Dito sa John chapter 14, ang ating topic ay the way, the truth, and the life. So, ang introduction natin ay two of the most remarkable statements, no? Kapansin-pansin na binitawan na salita o winika ng ating Jesucristo. Ang dalawang salita na ganito, no? Number one is, I am the way, the truth, and the life. John 14 verse 6. Number two is, no one comes to the Father except through me. So, ipinahayag ng ating Jesucristo na walang ibang daan patungo sa Ama, kundi siya lamang. So, paano siya naging daan? Okay. At ayaw magano. Okay. The statements were made in a discussion with his disciples. Itong winika ng ating Panginoon Kristo ay ipinayag niya noong siya ay malapit na huhulihin, no? John chapter 14 ito. Sa chapter 18 ay hinuhuli na siya. So anong ginawa niya? No? Kanya itong ipinayag o winika sa harapan ng kanyang mga alagad, no? He prepared them for his impending death. Hinahanda niya ang mga apostol at kanyang mga lingkod sa napipintong kamatayan niya, no? At dahil dito, dahil sinabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Which prompted questions by Thomas, no? Ito ay nag-udyok na magtanong si Tomas. Ang sabi niya, John 14:5. Sabi niya dito, sa 7 o sa 7. Sinabi sa verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malaman namin ang daan? Kasi sinabi nga naman ng Panginoon, ako ang daan. No? Hindi namin alam kung saan ka paroroon. Paano namin malaman ang daan? Sa 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. At binanggit ng Panginoon ang tatlong bagay, the way, the truth, and the life. Ngayon, paano naging daan ang ating Jesucristo? Bakit binanggit niya ako ang daan? Nag-iisang daan, walang bagong daan, walang dating daan. Ito yung daan na ipinahayag at winika ng ating Jesucristo sa gabi na inanda niya ang kanyang mga lingkod sa mga darating na mga pangyayari. So, Jesus is the only way to God. Jesus clearly claims to be the only way to God. At ito naman ay sinuportahan ni Apostol Pedro. At sinabi niya sa chapter 4 verse 12, and Peter would later proclaim, there is no salvation but through Him. So walang ibang daan at walang ibang kaligtasan kundi si Kristo lamang, sapagkat walang ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng sinuman kundi ang pangalang Hesus. Pag itaas natin sa verse 11 yan to 10, doon binanggit ang pangalang Hesus na siya lamang ang ating kaligtasan. So, ito ay binali ng mga ibang theologian, especially sa mga Catholic theology, na there is another, there are other ways to enter to heaven. Marami dong daan upang ikaw ay makapasok sa langit. Ito ang itinuturo ng mga
Catholic Theology, sa Catechism, ito'y tinuturo namin sa pamagitan ng kanino? Ubang daan. Aside from Mary. Pari. To the Catholic priest, pwedeng makapunta sa langit sa pamagitan ng pangumpisal. Kung ikaw magkasala, pag naumpisal ka sa pari, kung sabihin ng pari, o ikaw ay pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, so wala ka ng kasalanan, no? So kasalanan lang man ang naging hadlang natin sa pagpasok sa langit. O pinatawad ka ng iyong mga kasalanan, kumayo ka, manalangin ka sa Ama namin, 10 Aba Ginoong Maria, 10 sumampalataya, at ikaw ay pinatawad na. So, another way na makapunta ka sa langit ayon sa turo ng Catechism is sa pamagitan ni Mary. No? Sa debosyon mo kay Maria na ina ng ating Jesucristo sa laman. At ito ay tinalaga nila bilang tagapamagitan, no? Tagapamagitan. Kung mayroong mediator, itinalaga si Maria bilang mediatrix. No? So naging dalawa na plus mga santo. Kung mayroon kang debosyon sa bawat santo na iyong lalapitan, ito'y maging daan para makapunta ka sa langit ayon sa turo ng mga Catholic Theology, Catechism. No? So, dito, inayag ng ating Jesucristo na wala ng ibang daan. Kaya ang sabi pa ni Pedro, walang ibang pangalan na ibinigay sa langit. So, walang San Pedro, no? Walang San Vicente, o anumang sino mga santo, walang pari ngayon, sapagkat si Kristo ang ating dakilang pari na umakyat sa langit at upo sa kanang Ama, at siya yung tagapamagitan sa atin. How Jesus is the way to the Father by revealing Him. It's traced in the Gospel of John. Sinabi niya, no? Na paanong inumpisahan niya? So binasa natin si John 14, verse 7 to 9, at basahin din sa John 1:18. Na siya na ang pari natin, hindi na kailangan yung pari na ating kukumpisalan. Okay, sa verse 18, ganito pagkasabi sa Book of John, chapter 1, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nakikilala sa Kanya. So walang tao nakakita sa Diyos maliban sa anak, bugtong na anak, nasa sinapupunan ng Ama, na siya ang nakakakilala sa Kanya. So itong si Jesus lamang na siyang bumaba, ipinadala, isinugo buwat sa kalangitan, no? At mayroon pang verse na wala pang taong nakaakyat sa langit kundi ang bumaba. Ito ngayong Jesus na ating Panginoon na siyang daan. Sa ating istruktura ng ating gobyerno, kung mayroong mga malaking proyekto na bagong kalsada, malapad na highway, di pa pagubadaanan yan, bubuksan, at maraming panauhin. Maraming malalaking taong panauhin. So Jesus is the way to the Father by opening the way to Him. At ito lang ang daan, si Jesus lamang, ang ating Panginoon, ay siyang daan para papunta sa langit. So walang bagong daan, walang dating daan. No? By serving as our high priest, siya nga yun, na siya ang ating dakilang hari na nandoon na sa langit. Siya ang ating pinakamataas na saserdote. Hebrews chapter 2, verse 17 and 18, ganito ang pagkasabi. Kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay natulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na naukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan.
Palibas ay nagpata siya at sa pagtukso siya ay makakasaklulo sa mga tinukso. Siya ay nagbata, naghirap, tinukso yan ng diablo, tulad natin. At siya ay nakakaunawa sa ating mga tukso araw-araw. Dahil nandoon, naranasan niya lahat. Naranasan niyang tuksuin, naranasan niyang nagutom, naranasan niyang bugbugin, sugatan, no? Alipustahin. At pagkatapos no, nalagpasan niya lahat, He now intercedes for us. Siya ngayon ang tagapamagitan sa atin. See? Wala nang iba. Dahil umupo na siya sa kanan ng Ama, ibulong na lang niya. As our advocate, tagapagtanggol, at the right hand of God. So 1 John 2, sabi dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isisinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mga kasala, at kung ay sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. So hindi maaring maging matuwid ang tao, hindi maaring magiging tagapamagitan ang tao, no? Dahil walang taong matuwid. Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Kaya hindi pwedeng maaring ang tao ay tagapamagitan. The one and only mediator between God and man, ito sinulat ni San Pablo sa 1 Timoteo 2:5, na mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba, si Kristo. So walang iba, siya lang daan. Whoever is to intercede for us, siya. No? Siya lamang. Hebrews chapter 7 verse 24-25. Okay? Now, pumunta tayo sa number 2. Tanda natin tatlo ito, no? Tatlo. No? The way, the truth, and the light. What is truth? Anong katotohanan? The very question posed by Pontius Pilate. Ito din ang nag-udyok na tanungin si Jesus ni Poncio Pilato nang humarap ito sa kanya. Kung ano ba ang katotohanan? 1838, ang sabi dito. Sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? At nang nasabi niya ito, ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila ay sinabi, wala akong nasumpungang anuman kasalanan sa kanya. You see? Kita natin dito, we see na ang nakakonclude, ang nagtanong si Poncio Pilato, na ang tinanong niya patungkol sa katotohanan ay wala siyang nasumpungan na kasinungalingan, wala siyang nasumpungan na kadayaan man lang. At sabi nga ni Pedro, walang dungis, walang kadayaan na masumpungan sa labi ng ating Jesucristo, dahil ang lahat ay katotohanan sapagkat siya ang katotohanan. Consider the meaning of the Greek words translated as true. Pagkabat hindi ako gaanong nakapokus sa kunti lang natutunan ko sa Greek lesson natin, no? Dahil hindi ako nag-a-attend gaano. Ang sabi dito, true alethenos. Tuwan ko kung tama to, no? Alethenos, tama banggit ko. Brother Ryan yan ay magaling diyan, no? Meaning real, tunay, ideal, perfecto, genuine, tunay, hindi piki, hindi bogus, hindi fraudulent, hindi fake,
tunay. Kaya ang ating Panginoong Kristo siyang katotohanan. Tunay na siya lang ang katotohanan. How Jesus is the truth? He proclaims the truth is real and knowable. Ang katotohanan ito ay totoo at malalaman, matutunan natin. Maaari nating matutunan kung malalaman natin ang katotohanan. Ano ang sabi sa John chapter 8 verse 32? Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa inyo. See? He proclaims the truth can set one free from the bondage of sin. So, mga kapatid, no? Saan tayo ililigtas? Sa anong paraan? Magbasahin natin ang the book of Acts, chapter 26. Para din ako gumamit ng Bible ko ng madilim. No, ito na lang cellphone, no. 26:18, saan tayo palalayain? Sa pamagitan ng ebanghelyo. Ang sabi dito, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ito ang sabi ni San Pablo. Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang mga mana sa kasamaan ng mga pinagpaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Saan daw tayo ililigtas? Sa pamagitan ng Santong Ebanghelyo na ating marinig, na ating maipangaral, ay maidilat na mga bulag ang kanilang mga mata. Bulag sa katotohanan kung hindi nila mapakinggan ang Santong Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung kanilang mapakinggan at tatanggapin at sampalatayanan, madidilat ang kanilang mga mata. Madidilat ang kanilang mga mata mula sa pagkakabulag sa kasalanan, sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, from the power of Satan to the power of God, from the power of darkness to light. See, imagine mga kapatid, ang katotohanan na ito ay maaari nating matutunan at kung matutunan natin ating ipahayag sa iba upang sila naman ay maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. He faithfully proclaimed His Father's word, which is truth. Ipinagproklama ng Panginoon ang salita ng katotohanan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos Ama. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pakabanalin mo ang iyong mga salita sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Aklat ng John chapter 17. Anong sabi dito? Yung binanggit ko, no? Tingnan natin, baka kulang yung binanggit ko. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, kulang lang sila. Okay. Kaya mahalaga na marami tayong memory verse, no? Mayroon tayong mga na-memorya mga salita. Okay. Now, number 3. Tatlo lang to, the way, the truth, and the life. So, nandito tayo sa number 3. The life. Anong klaseng life na ipinangako ng Panginoon sa atin? He offers abundant life. Ang diyang inalok sa atin sa bawat isa na tumanggap ng katotohanan, maligtas sa pamagitan ng katotohanan sa salita ng Diyos, as He promised in this course as the good shepherd. Ito yung pinahayag niya, diniscuss niya na siya ang tunay na pastol. Ang sabi niya sa John chapter 10, verse 10 to 11, ako ang tunay na pastol. No?
Hindi pumarito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan. So he offers life, abundance life, no? Abundantly ang kanyang inaalok sa atin sa mga nagsitanggap sa tunay na salita ng Panginoon. Sa pagkasumpong natin sa tunay na daan at sa tunay na katotohanan. Ino-offer niya ang walang hanggang kasaganaan. John 14, verse 27, anong klaseng kasaganaan? Ang sabi niya dito sa 27, datapwat, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay ng sanlibutan, ang ibinigay ko sa inyo, huwag magulihaman ang inyong mga puso ni matakot man. So kapayapaan. Kapayapaan ng buhay. Anong klaseng kapayapaan? Hindi tulad ng kapayapaan na ibinigay ng sanlibutan. So yun ang in-offer niya. Yun ang inalok ng ating Panginoon Kristo sa John 10, sapagkat ang mga magnanakaw ay walang ibang dahilan kung bakit siya magnakaw, pumuksa, pumatay, sumira ng ating mga ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating umaalab na relasyon sa bawat magkakapatid ay sisirain ng kaaway ng hindi tunay na pastol. No? Ilayo niya ang ating mga kalooban sa mga bagay-bagay na makakasira ng ating focus sa Panginoon. Subalit, ang ibigay sa atin ng Panginoon ay pinangako niya ay tunay na galak, tunay na kapayapaan. Ibibigay ng Panginoon ang galak na di masayod. So, hindi maarok ang kapayapaan nito. 1 Peter chapter 1, verse 18, kung anong uri ng kapayapaan ang ipinangako ng ating Panginoon Kristo na kanyang ibibigay. Verse 18. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos. Hindi sa mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan upang mumuhay ang napinamana sa inyo ng mga magulang, kundi ang malagang dugo gaya ng korderong walang kapintasan at walang dugis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. You see? Kagalakan na iniligtas tayo doon. Buhat sa mga walang kabuluhang aral o turo ng ating minana sa ating mga magulang. No? The life, how Jesus provides abundant life, his doctrine regarding the birth. No? Spiritual birth. So, ang paano natin matanggap ang abundant life, walang hanggang may maarok na kagalakan dahil tinubos tayo ng Panginoon, we must born again. Kailangan mo nang ipanganak tayo muli. In John 3, chapter 3, verse 3, you must be born again. Ang sabi ni Nicodemus, paano may panganak muli, guro, ang isang taong matanda na? Makapasok baga siya muli sa sinapupunan ng kanyang ina upang maipanganak siya muli? Inulit ng ating Panginoon Kristo. No? Inulit niya muli. Maliban, verse 4 and 5, maliban, unless
ang tao ay panganak muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kariyan ng aking Amang sa langit. So the way ay kailangan munang may panganak ka. Saan? Sa tubig at espiritu. Upang maangkin mo ang ino-offer, ang inalok ng ating Panginoon Kristo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dahil hindi maaring makapasok sa kariyan ng Diyos nung hindi ka may pinanganak muli. Tulad lang yan sa isang mga kainan, no? Walang kutsara. O maliban, kayo muna ay magsihugas ng inyong mga kamay, pwede kayong kumain. Makakain na kayo. Okay? O maalibang, alisin ninyo ang inyong mga sandalya sa harap ng pintuan, maaari na kayong pumasok sa aking pamamahay. No? So mayroong kondisyon unless you born again in spirit, in water and spirit, you cannot enter to the kingdom of my Father. Okay? Mayroong kondisyon. Now, the spirit of regenerated us is baptism. Kaya tayo sinabihan ng Panginoon ng mga kailangan ipanganak tayo muli kaysa pamagitan ng bautismo sa tubig. Ito ang mag-udyok sa atin ng kapanganakan muli. Ang sabi naman ng iba, paano kung hindi ko bautismo pero may pananampalataya naman ako? Hindi pa rin ako papasokin? Hindi. Kung ako ang sasagot, hindi. Bakit? Bakit hindi ka makapasok? Ang sabi ng Panginoon, if you love me, follow my commandments. John chapter 14, verse 15. Kung mahal mo ang Panginoon, sundin mo ang kanyang inuutos. Kung magpabautismo ka sa tubig, hindi ka naman sumampalataya, hindi ka pa rin ligtas. Bakit? Hindi ka nakinig, hindi ka sumunod. No obedience. Your faith as walang kaakibat na obedience sa pagsunod. Dahil hindi ka sumunod, hindi ka sumampalataya doon sa nag-utos ng tagapagligtas. Marcos 16:16, ang sumampalataya at magpabautismo ay maligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sumampalataya ka, hindi ka sumunod, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang ating tagapagligtas. Kaya hindi ka ligtas. Package word yan. Sumampalataya ka, magpabautismo ka. Kaya nga, kailangan nga kayong dalawa ay magkasama. Magpabautismo ka, hindi ka sumampalataya, hindi ka pa rin maliligtas. Kailangan sumampalataya. Kaya ka nga magpabautismo dahil sumampalataya ka doon sa nagsabi na yung tagapagligtas, paano ka ililigtas niya na hindi ka naman sumunod sa kanya. No? The Spirit so becomes for us, no? Kung ikaw ay sumunod sa tatlong bagay na ito, no? Ay yung tubig ay magiging buhay na bukal sa ating, sa bawat isa sa atin. No? Magiging rivers of living water. Tingnan nga natin, malapit na tayo, no? Chapter 7, verse 37. Ang sabi dito, nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung sino man tayo ay nauhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. 39.
Ngunit ito'y sinalita niya patungkol sa Espiritu. See? Natatanggapin ng mga magsisipalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu sapagkat Jesus ay hindi pa naluwalhati. Kay lahat ng nabautismuhan noon sa panahon ni Juan Bautista, sa John the Baptist, sa baptism of John the Baptist, ay hindi pa sila tumanggap ng Espiritu Santo. Sapagkat buhay pa ang ating Panginoon Kristo sa mga panahon yon at hindi pa siya niluwalhati. Tanda natin, kaya naibigay lamang, na ituro lamang ni Apostol Pedro ang pagtanggap ng Espiritu Santo after baptism nang si Jesus ay umakyat sa langit dahil siya nabuhay na magmuli, naging naluwalhati na siya at yun, ang sabi niya, sa pagparoon ko sa aking Ama ay iiwan ko sa inyong Espiritu Santo. Kaya nung ituro, Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you for the remission of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Saka pa natin natanggap ang Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon Kristo after baptism. Kaya hindi pwedeng hindi ka magpapautismo. Kaya very wrong yung sampalataya ka lamang. No? Very wrong. Okay. Conclusion. Jesus the way, the truth, and the life, but He is of no value. Wala siyang walang saysay ito. Kahit alam mo, nga siyang daan, siyang katotohanan, at siyang buhay. He is of no value unless He becomes your way to the truth, to the true salvation that leads to eternal life with God. Kaya pinandito yung mga binanggit nating mga talata, Marcos 16:16. Ano ito sa Marcos 15? Bring the gospel to all creation. At ang lahat ng pabautismo ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya at hindi pabautismo ay parusahan. Acts chapter 2 verse 38, sinabi natin kanina, repent and be baptized every one of you for the remission of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Acts chapter 22 verse 16, ang sabi niya, Propeta Ananias, doon kay Pablo, na nanalangin, 3 gabi, 3 araw, nag-ayuno, hindi kumain, no? Hindi kumain, hindi uminom ng tubig, 3 araw. Pero hindi pa rin siya ligtas. Ang sabi ni Ananias, kung bakit ka tumigil, magtindig ka at magpabautismo. Hugasan mo ang inyong mga kasalanan. So si Pablo, na siyang ang bago siya maging Pablo ay siya Saulo, sa kanyang panalangin, sa kanyang pag-ayuno, ay hindi pa siya ligtas. At naligtas lamang siya matapos siyang mabautisman at nahugasan yung kanyang mga kasalanan. Yan lang po mga kapatid. Magandang gabi at maraming salamat.